try an impeachment case is the House of Representatives, ang Kongreso. Under the 1987 Constitution, only the House has the power to initiate, yung word initiate, impeachment cases, and the Senate has the power to try and decide impeachment cases initiated by the House. Yan tabi ang nakakang sa Constitution. So delegated so function in Congress, yung House of Representatives, and may separate man na obligation, responsibility yung Senate. Senate. Ang initiation ng impeachment complaint sa House, sa Kongreso. Tapos ang matry o ang maglilitis o ang matrial at madesisyon kang impeachment ang Senado. Okay, baga kitang experience. Yes. Nagka-experience kita kang 2020, kailan ba yun? 2000. Kailan kang 2024. 2024. 2024, kung magilumduman tabi ning gabos, igwang pig file na 3 impeachment complaints by private citizens and groups noong late 2024 against Sara Duterte. Okay, so hindi, ang sabi nila, hindi na-tackled sa plenary. Instead, yung Congress with 215 votes approved a fourth impeachment complaint on February 5, which was followed by the transmittal of the articles of impeachment to the Senate. Yan ang history dyan from 2024. Igwang final na 3 impeachment cases against Sara Duterte. At ang ginibo kang Kongreso, finorward ninda sa Senate. Yung pang-apat, igwapaning pang-apat na complaint noong February 5. Tapos, dahil mambaga nag-hearing sa Senate, pinorward na grabing issues. Binalik. Iguaning issues na yung word na initiate or tweet. Forthwith. Yan. Naging dako ang issue yan. Duman naging controversial man si former Senate President Escudero sa forthwith. Kasi yung forthwith niya, 4th month pala yun. 4 months. 4 months. Yung pala interpretation niya. Ang ginibo nila Sara Duterte at ni Attorney Torion, nagpunta sila sa Supreme Court. Okay, sabi ng Supreme Court, the earlier articles of impeachment is unconstitutional. Saying na, sabi ng Supreme Court, it violated the 1-year rule. 1-year rule. Under the Constitution. 1-year bar rule. And violate so right ni Sara Duterte to due process. So ang hapot tabi ngo niyan, attorney, anong hapot ngo niyan, anong susundon kan impeachment against PBBM kasi may added feature yung Supreme Court na pinagdagdag duman sa dati nakagawian sa Francisco case. And this time sa Yunin Ponente. Okay, ang previous ruling ng Supreme Court, yung Francisco case, Attorney Ernesto Francisco versus the House of Representatives. Sa panahon niya ni Estrada. Estrada case yan, impeachment. Yes, tapos, in the case of Sara Duterte versus House of Representatives, and Attorney Torion et al. Versus
House of Representatives, Mhm. nag-lay down ang Supreme Court ning nag-lay down sila ning proseso Process. sa impeachment proceedings. Dapat igwan ning due process. Aha. So duman sa sa decision ng Supreme Court, although igwan ning motion for reconsideration, Mm. ang House of Representatives, piglay down ninda. Opo. Pig-review ko, ang sabi ng Supreme Court, the impeachment complaint must include evidence Mhm. when shared to the House members. Dapat, ang gustong sabihin ng Supreme Court, nung ma-file ka ng complaint, i-attach muna So, ang mga ebidensya. Mhm. Okay, so, pandua, yung ebidensya dapat sufficient to prove the charges. Kahit to dae. Aha. Basta sa nabiga-allege, etc., 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 Mhm. involved niya sa confidential fund, involved, etc., etc., daining or sufficient evidence. Apo. Supig trial, maganinda sa result kang quadcom. Quadcom. Pigbayali. Mhm. Tapos, number 3, of impeachment and the supporting evidence must be available or should be available to all the members of the House. Aha. Okay, ang gustong sabihin, di primero baga, complaint. Pag Apo. ikuha ng articles of impeachment, dapat itaytag ito gabos sa gabos Sa ng gabos members. member. Mhm. Tanganing masabutan ng gabos ng congressman kung anong nakakahang sa impeachment. Mhm. Bako sa nang mapirmasin na sa articles, etc., etc. Mhm. Okay. Yung number 4, sabi ng Supreme Court, yung biga-impeach should be given a chance to be heard on the impeachment Aha. and the supporting evidence to prove the charges prior to its transmittal to the Senate, despite the number of the endorsement Mhm. from the congressman. Ang gustong sabihin, ang proseso, after the initiation, ika-calendar, order of business, i-refer sa Committee on Justice, di ba? Apo. Doon sa Committee on Justice, dapat pig-impeach, tatawan man siya ng due process na dadangugon ang boses niya. Duman sa articles of impeachment Mhm. and the supporting evidence or even during the plenary kung ano talaga bago i-transmit Mhm. sa Senado maski iguanan ng 215 votes. Ano yung one-third? Ah, One-third can members? ilan ba yun? At least one-third One-third, ng yes. all House members. Mhm. Di ba? So parang maski bago man lamang tabi magpirma ining mga congressman, nahiling. dangugon man ninda so respondent, Mhm. kuda hilingon ang mga ebidensya na if maka-prove kang charges para bago i-transmit sa Senado. Aha. Maski nag-endorse na so one-third. Okay, so very strict ang Supreme Court. Mhm. Tapos, ang House of Representatives must be given reasonable time to reach their independent decision Mhm. whether to endorse an impeachment complaint. Mhm. So, tawan man ang mga congressman ning reasonable time na basahon ninda so complaint, Mhm. adayan, bako sa nang mapirma ta. Parang yung, approve without thinking. Yan. Signing Signing without without thinking thinking. because of okay, so Alliances. very strict ang Supreme Court. Ah. Ini ang importante tabi, Apo. Sir Perch. Mhm. Sabi ng Supreme Court, the basis of any charge
must be for impeachable acts or omission committed in relation to their office. Aha. Okay, and during the current term of the impeachable officer. Mhm. Ang gustong sabihin, ang basehan ng complaint or charge dapat impeachable acts siya Mhm. or omission na Within the commit term. niya in relation sa inyang office at na-commit niya sa term niya. Aha. Okay, duman sa last impeachment kay Sara, so kang mayor pa siya, Pigbali. Bale. Mhm. Oo, kang etc. Aha. Sabi ng Supreme Court, sa term mo lang, ngunyan mo lang na term. Ngunyan na term ni Sara Duterte. respondent na pig-violar niya. Mhm. Tapos, in relation sa opisina niya. Mhm. So, Official ang ginibon act. niyang kasayaan na ground for as an impeachable act or omission, Mhm. dapat kinumit niya sa term niya, sa termino niya. Opo. So, from 2022 To present. to 2028. Aha. Okay, tapos in relation sa office niya, Mhm. ano ba yung kinumit niya as part of his official function or private function? So yan ang requirement ng Supreme Court. Mhm. Yung pinaka pampito, ang sabi ng Supreme Court, dapat i-ensure na ang respondent sa impeachable complaint ay dangugon man. Mhm. Tawan siya ng kopya kaso article of impeachment Mhm. and accompanying evidence. So, yan ang pagkakaibang niyan. Dapat sa complaint, iba ka ng ebidensya dati dahil. Mhm. So, Puro lang, yan ang bagong ruling na pwedeng sunodon kang present impeachment case na piga-file in compare doon sa nakalipas Yes. na almost i-refer sa committee, mabutuhan sa Committee on Justice, then in case may form and substance, outright, idadalog na naman sa plenary for votation. Yes. Okay. Tapos, ang pang-ultimo, dapat so articles of impeachment Mhm. and accompanying evidence and comment of the respondent must be available to all the members. Ang gustong sabihin, halimbawa, i-refer sa committee, o dapat sa Committee on Justice, aduman sa respondent, nanganing madangog siya ang sa inyang komentaryo or comment duman sa complaint. Tapos, yung mga comment kang respondent, ikabit man duman sa articles of impeachment Aha. bago permahan ning gabos na members ning House of Representatives. Mhm. So very strict. Ayan ang rules in the case of Sara Duterte Aha. impeachment case. So, yan ang tabi attorney, ibig sabihin, in case may ipa-file this time, susunod doon ining bagong ruling kasi duman sa motion for reconsideration kan mga aggrieved party dahil pa nagsimbag sa Supreme Court. Actually, the ipapiga resolved ng Supreme Court. Mhm. Pero ang sabi ng Supreme Court, dahil unconstitutional, nag 1 year violation ng 1 year bar rule, ang final baga apat. Ang gustong sabihin ng Constitution, dapat sa 1 year saro sa ng impeachment complaint against an impeachable officer. Ang ginibo naman sa Sara Duterte, igwa ng tulo na nainot, tayo mampig resolve, ang pig resolve so pang-apat. Yes. Kaya nga yan ang constitutional question pa kasi di ba yung old rule
manungod sa Francisco ang basihan ng initiation na na-impeach ang sarong yung 1-year ba rule sa referral sa committee, di ba? Sa nakalipas. Pero this time iba na eh. So, they pig-refer, pig-actionan nga na isa pang-apat, pero parang naluwas na the mere fact on filing considered na kabali sa 1-year ba rule. Yes. So, yan na, settle ng isyong an. Since na dahing actuasyon, they pig-resolve so motion for reconsideration, ang prevailing policy or rule this time, so pinagsabi kang Supreme Court. Yes, ang sabi naman ng Supreme Court, immediately executory sa decision nila. So, ang gustong sabihin, yun ang dapat susundin. Kung dahil ma-resolve ng Supreme Court, kasi ang sabi ng Supreme Court, kung gusto nyo nga mag-file ng impeachment, ang timetable nyo, pwede na kamo mag-file ng February 6. Mahalat pang February 6. February 6, kasi expired na yung 1-year rule, 1-year bar rule. Diba? So, kaya gahanda na sinda. Hayanin na baga. Opo. Kaya lang, sa tuya lang tabi, mahapot lang tabi ako, attorney, kasi for purposes of, sabi nga ni conversation lang, kasi although pinag-urulayan na ini, discussion, kasi pinag-urulayan na ini, kasi dahil ginibong resolution ng Supreme Court, in spite the fact na grabing mga nag-motion. So, ibig sabihin yan, piga disregard nila. Kasi the mere fact na daing action, in action of the Supreme Court, ibig sabihin, kari na ipig-recognize yung mga motion for reconsideration. Pwede man, pero kasi ang ano doon, ang baging sabi ng Supreme Court, executory. Final and executory. Dapat Alay ipatupad pa man na. nag-time ng final, basta executory lang. Immediate and executory. Immediately executory. Ibig Immediately, sabihin, executory, binding na gabos, sa gabos. Na ito ang susundon. Alright. Although sabi ng House, dahil pa final. Opo. Historically kasi, pag nag-file, pag may form and substance, ipapasa sa plenary, then maburutuhan. And another one, yung another mode na by mere signature of the 1/3 of the composition ng Congress outright, ma-provide na ito in articles of impeachment. Na yung big question ko niyan kan Supreme Court. Tapos ipadayadago sa Senate. Kasi duman ang due process din duman sa interpretation ng ibang mga legal luminaries, the mere fact na pig-submit for impeachment, ang due process na gibuon talaga duman sa ang hearing, try and decide the case, duman sa Senate. Yes, okay. Pero kung mahiling mo tabi, attorney, halimbawa sa inyong mga legal luminary, appropriate ba so naging decision ng Supreme Court o parang medyo tedious na grabe, nagkari kabuo ng magkaigwa ng impeachment? Okay, ang sabi kang ibang mga legal luminaries, inamend ng Supreme Court ang Constitution. Constitution. Tapos, anyway, Supreme Court ruling yan eh. In the meantime, we have to follow it. And ang dapat dyan, ang House of Representatives, i-amend man ninda ang rules ninda. Yeah, before na duman sa base in complying with the Sara Duterte case. Yes. Yung mangyari. So, ang ninda i-amend, day panindaan implement. So, ang balita sa Congress, gunin siya yung congressman na nag-time na we have to amend the rules. Of course, dapat. Kasi yun ang existing. So, we will follow. Pero sa bagay... yung existing rule ninda, Francisco case Pero sa bagay tabi, attorney, baka man masakit na isundon. Kasi, actually, gigibuhan man talaga yan sa Senado. So, dapat talaga, iguana ng mga, para pigapatas lang naman iguana ng mga ebidensya, and yung man pati ang gigibuhan nila sa Congress. So, dahil man kaya lang, nabuyusin na duman kasi, yun ang prevailing rule
yung jurisprudence sa Francisco case. Yes. Bakong- bakong- They panakatat ang ebidensya. Bako itong Dexter Francisco case, ha? Francisco case. Si Attorney Ernesto Francisco versus House of Representatives. Anong mo tabi ito, attorney? Si Ernesto. Dahil man. Dahil ka man yung relasyon naman. Okay. Pero sa iling ko, dahil man yung... nakalay down ta na ang procedure. Sa iling ko, dahil man yung masakit duman sa pagsundon eh. Kasi, Actually, ngunyan first. Taon ta kaning ang sa tunggadayang ngunyan. Apo. Pigbago na ning Supreme Court sa tig-amend na ang rules regarding sa pleadings ning pag-file ning korte sa Apo. korte. Pag kami ngunyan ang bagong rules, kung ma-file ka ng complaint, i-attach mo na ang ebidensya mo. Yes. Tapos, igwa ka na ng judicial affidavit. Judicial affidavit. Kaso mga testigo mo. Ang gustong sabihin, sa complaint mo, nakalatag na ang gabos na baraha mo. And duman sa judicial affidavit, may question and answer na dahil na ma-hearing, kundi stipulated na ito kang both parties. And the judicial affidavit, iyon na itong apod na testimony. Testimony. Kaso complainant. So pagkapot naman, dahil mo nahahapoton so testigo, kaso buong istorya na hayawig, yung anong nakakang sa judicial affidavit will be the direct testimony of the complainant subject to cross-examination. So, ang mangyayari, parang cross-examination na lang. Bako ng direct. Oo. Tapos, yung respondent man, yung dinimanda, masimbag siya. Mag-attach man siya ng dokumento kontra duman sa ebidensya na pig-attach sa complaint kaso complainant. So yan ang gusto na ng korte mo niyan. Kung gusto mong pumunta ng korte, i-attach mo na gabos na ebidensya. Buda, so mga testigo mo, ilatag mo na. Mag-judicial affidavit na. Tanganing medyo mabilis at saka, ang proseso ng korte. Saka yung parang daing surprise attack sa daing surprise. Ibig sabihin, daing fishing expedition. So ang nakapaawat kang panahon, yung ang testigo, personaling biga istorya niya ang gabos, ay kayawig. Alawig. Lalo kung tapos i-cross-examine mo galitaniya pa. Na. Alright. Tapos ang mga istorya, mga irrelevant, immaterial. So ang sabi ng Supreme Court, yan ang nakaawat. Kaya lang tabi, tapos attorney. Tapos iba bagong rule tabi, ang Supreme Court na one-day cross-examination rule. Diretso. Halimbawa, nagtistigo ang sayong complainant. Pagkatapos kang pag-testify niya, dapat cross-examination ka na. Diretso. Kang mga nakaaging panahon, ang mga lawyers, nganing madelay, ma-cross-examine sa sunod na buyan o 5 buyan. Di na delay. Ngunyan, kami sa korte, pagka-testify kang complainant, sabi ng court, cross-examination, Attorney Francisco. Dahil ka pwede mag-term sa akin na tabi, Your Honor, di pa ako prepared, dahil pwede. Pag dahil ka nag-cross-examination, waiver na. Waiver, dahil mawawayaan ka na ng karapatan, mag-cross-examine. Kaya ginibuan, dahil ning sa yung lawyer na mina cross-examine, kaya 5 ay daw ng cross-examination. Kilometric. Kilometric. Kaya sabi ng Supreme Court, ikaw si attorney, mina cross-examine ka, 5 ay daw, 10 yung buyan. Umunyan, gabos na lawyers, 1-day cross-examination. Pagka testify cross, dahil ka pwedeng mag-tem sa korte, Your Honor, I am not prepared, I have not read the case, I am not feeling well, cross. Pag dahil waiver of the cross-examination. Yan so, sa korte. Yun ang proseso ngunyan sa korte. Kaya medyo mabilis. Yan ang nahiling ko na pig-incorporate ng Supreme Court sa impeachment. Kung madimanda ka, ilatag mo na gabos. And kaya lang tabi, attorney,
Ang saro sa question doon kasi may bagong ruling ang Supreme Court pero in-apply duman sa prevailing case na dapat Yes, sa succeeding. 'Di ba? Yes, ego kita nimbiga apod sa law na kung anong ginibo mo ngunyan, they pwedeng i-apply dagos. Yes. It should be, anong apunta ka, it should be prospective. Prospective. Not Oo, retroactive. Itong ginibo ninda, prospective, paabante dapat, paabante. Aha. Oo. Kaya lang, Yung, gari ang tartar naman ng Supreme Court kasi kunyan ito, process, bakong substantive, kundi parang proseso lang. Yung aspeto ng Yes. technical, bako man talaga so law itself. Pero contest ng kaibong, ng mga requirements naman sa proseso, pero requirement ng kaibong, ikaring inambindahan ngayon sa Supreme Court, also Constitution. Yes. Oo. Alright. Anyway. Kada ko hindi ga-agree. Siyempre, until such time na ma-reverse ang decision ng Supreme Court, yun ang susundon. Kaya lang sa iling ko, dahil ito'y reverse yung Supreme Court, dahil kasi gari mahayop sinda sa lubang na sinda ang mapupuling. Yes. Oo. Tapos, siyempre, applicable man ito sa inda, impeachable officers baga ang members ng Supreme Court. So, masakit na mag-impeach. Pero kung mahiling mo, tabi attorney, medyo sa hiling ko reasonable man kasi halos siya naman sa inda sa mga ebidensyang yun na ilalatag pasiring naman sa Senate. Except na surprise talaga existing final kasi in-apply ninda so bako man kumbaga for future sana na ruling. Yes, dapat ang law should be prospective, not retroactive. So ngunyan, ang nangyari, naging injustice sa Supreme Court sa mga nag-file. Sabi ninda. Ayan. So, kung igwang day ga disagree, kung igwang ga disagree, question na ninda, nag-ruling na ang Supreme Court, whether the ruling of the Supreme Court is wrong, sabi sa Constitution or sabi sa jurisprudence, the decision of the Supreme Court forms part of the law of the land. Yun na. Yun na. So, ipiya po na jurisprudence, ano? Yun ang jurisprudence. Until reverse, yun ang dapat na susunod ta. Hanggat de papigbaliktad. Opo. So, ayam ta na ang rules. Yo. Sige po. So, ngunyan, ikaw nag-file sa Kongreso is si Attorney Andre De Jesus, sarong lawyer, buda law professor. Nag-file siya ng 14-page complaint kang Lunes at in-endorse sa complaint ni Pusong Pinoy Representative Jet Nisay. Tapos, ang number one na accusation or nakakang sa complaint, so, pig-akusaran si BBM na inorderan da at ang pagkidnap PRRD at sinurrender sa International Court of Justice, International Criminal Court, ICC. ICC, and being ang sayo niya pang nakakang sa complaint, ang presidente drug addict. Matindi. So yan ang drug addict si BBM. Tapos, so igwa pa ning 4 other grounds. According to the complaint, yung mga pag-failure ni BBM to veto unprogrammed appropriations and other unconstitutional provisions of general or of every general appropriations bill under his administration na nag-benefit siya sa budget insertions.
and ghost flood control projects. And create niya ang Independent Infrastructure Commission para protektahan niya ang sa inyang mga kailibang korap na mga amigo and alyado. Aha. And because of the ginibon ni BBM, binayolate niya ang Constitution and nagkaigwas siya ng betrayal of public trust by surrendering Duterte to the ICC. Hamak paan. So, betrayal of public tapos, trust and culpable violation of the Constitution. Yes. Yun ang ano niya, Otronta. Kidnapping, PRRD, Duterte. drug addict. Ano pa? Nag-fail na ibeto so mga unprogrammed appropriation and unconstitutional provisions sa GAB, every General Appropriations Bill sa administration siya. Administration ni BBM. Nakinabang si BBM sa budget insertion. Sa mga ghost flood project control projects at pag-create niya sa ICC duman sa yung ICI para pagtakpan niya ang mga korap niyang kailiba. Because of that, pig-violate niya ang Constitution, pig-betray niya ang public trust. Yan. Tapos, igwa pa dumana, pig-mention sa complaint based sa reports. So, nangyari Saldico. Na ano ito? Saldico, tapos yung tungkol sa unconstitutional na paggastos or paglipat sa PhilHealth funds. So 60 billion sa yan. Office of the President. So magayon kasi prevailing issue yan this time Yan ang mga allegation. Ang number one na medyo magayon na allegation na kung ika pig aligaran na ika drug addict o take kaning drugs. Tada ika garibok. Tada ika garibok. Silence sabi means ni Attorney Andre. When an act or declaration is made such that if it is within the hearing and observation of a party and if untrue, kung halimbawa iguan sa yung act or declaration na bigtayam sa imo na adik ka, halimbawa totoo man yun na nadangog na hiling ng iba na naobserbahan ng ibang tao o ning tao, kung bako ngayon totoo, dapat magkomentaryo si BBM. Yes. I-counter. And under the rules of evidence, failure to comment na siya drug addict or failure to react, it can be taken against him. In other words, sabi ni Attorney De Jesus, rule of evidence na de kagaribok is meaning addict ka, yes. Yan ang yaman ang sa inya. Silence means argumento. yes. Yun sa conclusion niya. Yan ang conclusion niya. Tapos pig-mention pa duman si expose ni Senator Aimee Marcos. Tugang niya. Yan nga si BBM, drug addict, take ng drugs, ng cocaine, etc. Di ba? So, yan ang mga allegation. So, ang gustong sabihin, duman sa saro pa yung corruption issue, gross negligent ang presidente.
for failure to veto unprogrammed funds or appropriations in the 2023, 24, and 25 budget and 2026 General Appropriation Bill. Betrayal daw of Public trust. public trust. And sabi ni Attorney Destos, yung pattern niya of inaction is not only a mere negligence, it is a deliberate acquiescence designed to preserve discretionary control over public funds. Okay. Anong gustong sabihin na discretionary control of public funds? Ang gustong sabihin, Sir Perdi, pag unprogram bagada, mananing listahan kung saan manigasto. So, siya ang libre na mag-allocate. Siya ang ibang control kang unprogrammed funds. So, kung dahil mo binito, man dapat ang biyakang sa budget. Dapat baga ang budget itemized. Kung saan mo gugustuhon. So, for failure to veto yung budget ng unprogrammed funds, mere negligence dahil igwa kang discretion kung saan ito gagastuson. Yan ang sa inyang ang allegation niya. Kaya lang attorney, syempre, magi sa proseso, magayon na dapat yung mga ebidensya na nilalatag doon, then ma-decide yung Committee on Justice before na elevate doon sa plenary. So, ibig sabihin, this time, sa bagong ruling, halimbawa, nag-decide Committee on Justice na daining sufficient form and substance. Ibig sabihin, gadana yung impeachment. Yes. Or kung may substance, so sabi ni kasusayang congressman, siyempre dapat terming form and substance. Sabi ni Congressman Luistro, na once na yung complaint becomes official, magiging official kasi yan, pag-refer na. February 6. Hindi. So kay PBBM? Ang February 6. Ayan na. So kay February 6, kay Sara Duterte. Pero yung kay PBBM, ngunyan. Pero magayon itong preliminaries. Halimbawa, aksyonan kang Committee on Justice, at least igwa na sindanin or ibalingon na sa agenda. Ibalingon na sa order of business. Yes. Pero ang magayon kayo tabi, attorney, i-refer sa Committee on Justice. Pero ang nahiling ko magayon kayan kasi halimbawa, dahil mag-prosper ining action against PBBM, igwa na sinang rule, igwa na sinang gigibuon na in case sa February na mag-file pag-irari kay Sara Duterte, so kunya na, planchado na ang mga proseso based sa Supreme Court ruling. So, yung one-year bar rule, ma-start kay Sara February 6. Tama ka. Yung kay BBM, pwede ngunyan. Anytime. Pwede na ngunyan. Hindi mo na haiton yung February 6. Pero you will apply the Supreme Court ruling in Sara Duterte case. Tama? Opo. Kaya lang, attorney, kasi sabi kita na nga political nature ang impeachment, sabi kang iba, dead on arrival. Ito impeachment complaint. Ang sabi kang iba, this is a political remedy. That is a political remedy and will depend on the numbers. Numbers game. Numbers game. So, kang nakaagi kay Sara, ang nagpirma 215 sa articles of impeachment. So, nga po. So, more or less, more than 1/3 yan, di ba? Opo. So, yan ang yan. Now, ang tabi, ma-start ang session sa Congress, ma-resume sa January 26. Saka palang pwedeng
lag sa order of business, tas na maurulay. Ikang mo na sa order of business. Tapos i-refer sa Committee on Justice. Pero Tapos siyempre, matindi pala na attorney, kasi lingon mo, haranin na so February 6. Ibig sabihin, kung ma-aprobaran, duwa ang subject for impeachment. Magiging duwa. so igwaning versus the President, iba maning versus the Vice President. Anong sistema kaya pag dangog in case given na halimbawa ma-impeach sa House of Representatives? Paano yan mahiring ang Senate kaya? Pagkaaga ko kay Presidente, pagka hapon kay Vice President. Pwede ba? At hindi, historical, parang pang Guinness Book of World Basta sa Record. Kisara, otrohon. Apo. Otrohon. Taan constitutional magaso dati. Apo. Mauli talaga eh. Taduman, minaluwas na na-impeach siya. Ang proseso, Sir Ferdy, mga gardarangog tabi, bago mo i-forward sa Senate, dapat na-impeach ka na ng House. Yes. Nakaburutuhan na. Di ba? Nagburutohan na, impeach ka na. Okay, ang matrial sa imo, ang maglilitis and try, ang apunida to try and decide, Senate, forthwith. Anong gustong sabihin? Forthwith with port. 4 months. sabi ni Chis Escudero. So, depende. Depende sa Senate President. Baga ito kay Davide. Senate Chis Escudero. Escudero. Meron na ikang pending case sa Supreme Court. Let the Supreme Court decide. Sabi man ng Senate, we have the absolute power to try and decide on the case. Never mind nga the Supreme Court. So, iba ng issue na pwedeng isakat naman ang sa Supreme Court. Alright. So, last week, ang sabi ka sa mga ibang congressman, they are not, they is in the medyo, they in the biga-isip na dapat tawaan ng importansya yung impeachment. Alright. So, yan ang proseso, abangan ta, abangan ng gabos, kung ano na naman ang mangyayari dyan. Opo. Sige po, attorney, sa mga masunod, i-take up and siguro i-convert in the local level, itong recall. Kasi, di ba, historically, ay nangyari na sa Catanduanes kaya. Tayong Recall. Kasi yung man ang parang impeachment proceeding sa lado kang local level para magkaigwan din idea sa mga kabayan niya to na bakulang na mahalat kita nin another year para sa election kundi may mga remedy prior to the election. Yes, okay. Okay, maraming salamat tabi. Okay. Sabi mo baga, ikaw naghapot kung pwedeng i-impeach ang mga sangguniang panlalawigan. Apo. Ito, so parang logically, ang impeachment sa mga local officials. Congressman. Kaya lang ang congressman, subject for recall ba? Kasi national official siya eh. Kasi garang akto kaya. Ang congressman is not subject to recall. Duman yan sa discipline. Ano rin sila, impeachable. Hindi, yung congressman, baka impeachable. Kundi parang ang akto na kaya duman sa, di ba, so arog ki Barsaga, pig-suspend. Ki Tebes. Usually, pag mga, ethics complaint. Mga, si Tebes ba nga? Papailan. Si Tebes, pig-expelled sa Congress. Expulsion. Suspension kay Barsaga. So, Expulsion. they sakop ning recall. Ang recall lang, governor, pababa. Ang recall applies only to local government elected officials. Sige, yun ang topic tabi, attorney. Yan ang topic ta sa Sabado. Ang na sige. matawan taning version na in case maging mata sumakabay niya to na ang papanimbag duman sa mga gaabuso sa poder makulang through impeachment sa national. But we have also the logical sa local level by means of recall. Yes. Ganun biya apod na recall elections.
Sige po, baka So, may... alam mo, Sir Ah. Fred, Apo. Sir Ferdi, Apo. pag igwada ang eleksyon, maski subiga high blood, maski sa igwan ng diabetes, nakuyusog ang buhay. Ako, so, karang may mga vitaminus. parang vitaminus ang eleksyon. parang ganun baga so, Ang eleksyon, pampagana, no? maski gahilangan, sabi sa Bicol, mayabas ka na naman. Parang food supplement pala ng eleksyon sa mga pigaluya na. Yes. Tambaga so, That is ang election, that is anong apod ka ang sa mga communist, that is a cocaine, the cocaine of the Cocaine. masses. pampagana. Karing siling labuyo. Pampagana. Sige po, attorney. So, Baka may... Iyan ang i-discuss ta sa next Yeah, sa Sabado. i-discuss ta ang Recall. recall elections. Tanga ni ma-excite ka, boss. Yan. Kanin na, so iba digdi na gustong garing atat na ralayason so iba, ni pwede na nagibuhon sa bagay ng recall. Oo. Basta ang recall elections, pwedeng, last na, Apo. pwedeng gibuhon against local government official, provincial, provincial governor, sangguniang panlalawigan, municipal mayor, city mayor, members of the sangguniang bayan, barangay captain, Pwede pwede pa. man i-recall, Yeah. pera SK. Yes. Sige, bagayon yan. Exciting So- tabi, attorney, ang sa tuyang topic na yan sa Sabado. Baka may babationg ka tabi na tanghali. gusto mong bationg